Pilipinas, ang oras po 6:38. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Pito. Na-confuse ako doon sa 7-8 eh. August 8, 2020, August 7, 2025. Wala, matagal pa pala ang sweldo eh. Hindi pa pala. Erase. Hindi pa pwede mag-shopping ngayong weekend. Pero, yung mga may allotment dyan, yung mga allotee dyan, kumusta ang allotment na natatanggap po ninyo? Usapang Legal. Yung pong allotment, yun po yung ipinapadala. No? Lalong-lalo na para sa mga seafarers, yung mga seamen. Para ang pangit pakinggan ng seamen. Ang tawag ay seafarers. Ito man ay yung mga nagtatrabaho sa cruise ship, yung mga taga-Tiktikalawang, o kaya basta yung mga nagtatrabaho sa barko. Especially yung mga nasa international na, anong tawag doon? Na barko, no? So ngayon po, no, ang tatalakay natin ay may kinalaman doon sa allotment o yung tinatanggap. Kasi kapag ka po ikaw ay isang seafarer, no? Yun pong sweldo mo, yung mga tinatanggap mo, hindi lahat yun para sa iyo, no? Kasi meron pong iminamandato ang batas, no? Na tinatawag na allotment or remittance ng allotment. Anong ibig sabihin nun? Meron kang designated na tao na tatanggap ng sweldo mo at ito ay 80%. Usapang Legal. So yung mga seafarers or nagbabalak, no, na maging marino, yung mga nagbabalak na maging seaman, no, abay makinig dahil alam niyo po ba, no, ang sinasabi ng batas, yung Magna Carta of Filipino Seafarers, 80% ay dapat na maging allotment at iniriremit, no, sa designated allotee, yung recipient. Ang tanong ngayon, sino ba dapat ang tumatanggap nito? Kanino ba napupunta dapat itong 80% na ito? Ito ba ay pwede kay nanay, kay tatay, kay kapatid, kay asawa, o kay girlfriend? Usapang Legal. Usaping pera, usaping sweldo, usaping karapatan sa allotment. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin tonight. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485. Pwede din po kayo magpadala ng inyong question bilang comment sa DZRH TV 4K live stream, DZRH News at DZRH News Television Facebook page. Ayan. So makinig para po sa may mga kamag-anak na seafarers. Ito po ay para sa inyo. Usapang Legal. So ang tanong, hi attorney, ang husband ko po ay nagbabarko. Ayos naman po nung una ang allotment. Pero nung tumagal na wala na, nalaman ko na lang may babae siya na kapatid ng kasama niya sa barko at doon na din pinapadala ang allotment. Ano po ang pwede kong gawin? May dalawa po kaming anak. Ay, mali ang na-flash. Okay. Tama pala. No? So, yun po. Tama pala. Sorry naman. Ako ang nagkamali doon. Usapang Legal. So, may dalawa po kaming anak na nag-aaral. Tama pala. Yan. So, ako po kasi iba yung tinitingnan ko eh. Gumawa rin po ako ng outline dahil hindi ko masyado makita yung nasa screen, no? Pero ito po yung question, no? Ano daw ang pwede niyang gawin? Kasi may asawa siya na seafarer, meron silang 2 anak, pagkatapos sa ibang babae na ipinapadala yung allotment. Ang tanong ngayon, ano ba sinasabi ng batas, no? Kung sino ang dapat na maging recipient o tumatanggap ng allotment o yung tinatawag na allotee. Usapang Legal. Ayan. Meron pong batas na sumasaklaw dito, generally, or basically, nakalagay po doon sa RA 12021 o Magna Carta of Filipino Seafarers na ang isang
seafarer, no? Ang isang nagbabarko ay mayroong kalayaan na mag-designate o magtakda ng kung sino man ang tatanggap ng kanyang allotment o yung kanyang remittances, equivalent to 80% ng kanyang sweldo. Usapang Legal. Gayunman, no? Ito po ay regardless kung siya ay may asawa na o single and ready to mingle, no? Sinasabi may kalayaan siya kung kanino niya ibibigay. Pero dapat po itong basahin in relation doon sa ating family code na nagtatakda naman ng pagmamay-ari ng sweldo, no? Sino ba ang may-ari ng sweldo mo? Kung ikaw ay isang taong may asawa, solo mo ba ito, no? Ang sinasabi po ng batas, lalong-lalo na kung kayo ay conjugal partnership of gains o absolute community of property or wala po kayong prenuptial agreement, ang sinasabi po ng batas, no? Di ba may obligasyon kayo sa isa't isa ng inyong asawa na magsuportahan. At the same time, ang pagmamay-ari, kasama na po yung sweldo. Yung pagmamay-ari ng mga properties including sweldo, ito po ay bahagi ng conjugal properties or ibig sabihin absolute community. So, ang iyo ay akin, ang akin ay iyo, ang lahat ng ito ay ating dalawa. Usapang Legal. At hindi po lusot dyan yung sweldo. Ibig sabihin, mister, yung sweldo mo ay kay Mrs. din. Ay, attorney, paano kung hindi naman nire-remit, no? Ayaw niyang i-remit. Meron pa nga question dito, attorney. Kanina, ang sabi niya po, attorney, hindi ko nga po alam kung magkano sweldo niya. Kaya hindi ko po alam kung magkano ang dapat kong natatanggap na entrega. Usapang Legal. Ayan. So, basahin po natin yung 12-0-21, yung Magna Carta of Filipino Seafarers in connection doon sa Family Code. Article 68 nagsasabi yung mutual support, mutual love, respect and fidelity, mutual help and support. Ano? Yun po ang sinasabi ng batas. At meron pa, no? Meron pang sinasabi din tungkol doon sa pagmamay-ari nga na binanggit na natin earlier. Yung Article 195, yung konsepto ng suporta po, no, ay sustenance, no? Sustenance, dwelling, clothing, yung medical attendance, pati na rin po yung education, transportation in keeping with the family capacity. Financial capacity of the family. Usapang Legal. Paano naman kung deliberately, no, itinatago? Tinago na, no, pinamigay pala sa iba. Ano ang karapatan mo, Mrs. o Mister? Ano? Ito po ay assuming na kayo ay kasal, ano? Dahil pag hindi po kayo kasal, wala po kayong karapatan na mag-demand ng sustento o suporta. Wala rin kayong karapatan na sa iyo mai-remit, no? Usapang Legal. Ayan. So, again, no, mahalaga pong tingnan yung Magna Carta of Seafarers. So, ibig pong sabihin kung ang isang tao ay single, walang asawa, wala siyang sabit, no, ay libre siya, no, na mag-designate ng kung sino mang alati. So, ibig sabihin kung yung girlfriend mo ang pinipili mo na maging recipient ng iyong sweldo instead na iyong magulang, pwede naman po yun. Usapang Legal. Pero syempre, sasama ang loob ni nanay at tatay. Makakarinig ka dyan na, ako yung nagpaaral sa'yo. Ako ang nagsaing, iba ang kumain. Diba? Pero, again, meron kang karapatan. Pero ibang usapin kapag ikaw ay may asawa. Dahil, ang sinasabi nga po ng family code, kayong dalawa na ng asawa mo. And therefore, dapat ang maging alati mo, bagaman at hindi yun ang nakasaad or hindi ito nakaspecify dun sa Magna Carta of Filipino Seafarers, dun sa family code, dapat maging recipient mo, no, ay ang iyong asawa dahil ang iyo ay kanya at ang kanya ay iyo na rin. Usapang Legal. Dahil kung hindi,
magkakaroon ka, kung ikaw ay may asawa, magkakaroon ka ng posibleng liability, no? Bakit? Bakit ka mo? Unang-una, yung pagbibigay mo ng pera sa girlfriend mo, no? Pagbibigay ng pera doon sa girlfriend, sa kalaguyo, sa mistress, sa paramour, no? Yun po ay pinagbabawal ng batas. Hindi ka pa pwedeng mag-donate, no? Ng property na bahagi ng conjugal assets. At hindi ka pwedeng mag-donate o magbigay sa mistress. Kahit nga asawa, bawal magregaluhan sa isa't isa ng mamahalin eh. 'Di ba? Ang sinasabi ay yung moderate gifts lamang o during family celebrations or occasions, doon lang pinapayagan. Lalo na kapag girlfriend na illicit pa, bawal. Usapang Legal. Dahil dito, maari kang singilin, no? Pwede itong maging violation ng obligasyon mo or pwede itong singilin sa asawa mo for violation ng obligation na magbigay ng sustento. Sunod, no? This is a potential case of economic abuse, lalo na sinasabi may anak kayo, nag-aaral, hindi nagbibigay ng sustento, economic abuse, no? Kung merong kakayanan at nagre-refuse o sa iba ibinibigay economic abuse under RA 9262 o VAUSI, Violence Against Women and Children. Usapang Legal. Samantala, no? Iba pa, no? Other than yung economic abuse, kung ikaw ay nangangaliwa yung repeated sexual or marital infidelity, no? Ito ay form of emotional or psychological abuse, no? Na maari din pong usigin. Ito po ay kasong kriminal sa ilalim po ng VAUSI. Usapang Legal. At syempre pa, no? Yung failure to comply with marital obligations. Yan po ay ground for legal separation. Ayan. Usapang Legal. Mamaya, tatalakayin po natin, attorney, paano kung hindi ko nga alam? Paano ko hihingin? Di ko po alam magkano po ba ang dapat kong hilingin? In ilang porsyento? Or magkano ba yung karapatan ko doon? Na hindi ko nga po alam kung saan siya nagtatrabaho. Hindi ko nga po alam kung magkano ang sweldo niya. Ano naman yung recourse mo? Usapang Legal. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik. Pero magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi muna sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, ng mundo, no? Lalong-lalo na po Miss Joy Garimbao, Nora Abordo dyan sa saan ka na nga ba? Aurora, no? Magandang gabi din po sa iyo, Beth Gray. At magandang gabi din po sa inyo, Rodel Anasio, Violeta Montecalvo Zambrano, si Taberara Edmond, nanunood sa atin dyan sa Colubian, Leyte. At iba pang nanunood sa atin, Elmer Bendol, Irene Almodovar, Roxanne Costa, Mami Belen Rivera, Tita Rose, at Tito Mar Manuba, gayon din sa iyo, Albao Carmela, si Jerry Sumagaysay, mga nanonood sa atin sa Masbate, si Albao Carmela, magandang gabi po sa inyo. Grace Recta, Delia Pines, Florence Regalo sa Pila, Laguna, si Kenneth Arevalo, Tita Ami Miraflor Garcia, Jericho Ferrer, at syempre Eduardo Narvaez. Yung iba po, paramdam po kayo, At syempre pa, feel free to share our discussion tonight para po matuto rin ang ating mga kababayan, yung mga misis na pagkakaitan o mister na pagkakaitan, or kung hindi man yung mga gustong maging marino, sasakay na. Magandang gabi sa Jose Moreno, Charo Abraham, si Archie Valencia, nanonood sa atin dyan sa Zamboanga. Pirmigyud ta. Oy, na dito yung pagprograma Usapang Legal. Gracias. Thank you very much. Si Dane Frances, pwede po kayo mag-private message sa Attorney Rina second page. Maricor Angeles, Luz Manuel Hapson. Okay, sasagutin po natin yan tungkol doon sa nag-separate pero may legal dependent. Magkano ang magagastos sa annulment? Ayan, pwede po kayo mag-private message sa akin. Ayan. At yung iba pa po, pwede po kayong mag-message or mag-comment sa ating live feed tonight. Usapang Legal. At magbabalik pa po ang DZRH Usapang Legal. Ilan po munang mga kapaalala dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal.
Nagbabalik po DZRH Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan at Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan po natin allotment. No? Yung sweldo ng seafarer na dapat na napupunta sa kanyang designated allotee. Pero ang designated allotee, no, bagaman at basically may kalayaan itong seafarer kung sino ang kanyang gustong pagbigyan or pagpadalhan, no, or gustong maging recipient ng kanyang allotment, meron pong dapat na i-consider. Ang primary consideration is kapag ka po married kayo, dapat ang asawa na ninyo because these are supposed to be your beneficiaries. Usapang Legal. Otherwise, maari po kayong magkaroon ng pananagutan kung sa iba ninyo ipapadala. Lalong-lalo na po kung ito ay sa inyong mistress, paramour o kalaguyo, ano pa ba ang term? Ayan. So, pero kung halimbawa po wala kayong asawa, no? Pwede po ninyong gawing allotee or recipient ng inyong allotment ang inyong girlfriend. Kaya lang, no? Bakit yun naman ang ipaprioritize mo? Samantalang meron ka namang legal na pamilya, meron ka namang pamilya na supposedly kung sakasakaling mawala ka, sila ang dapat na makikinabang kapag ka ikaw ay nawala. Or yung lumingon dapat sa pinanggalingan. Usapang Legal. Dahil kapag ka ginastos ng girlfriend mo, winaldas ng girlfriend mo, ang allotment na yan, wala ka nang magagawa. Ano pa ba naman ang mahahabol mo, di ba? Kasi kusang loob mong ibinigay, no? Dahil kapag ka po ganito, di ba, nagsasubmit ka ng form ng designated allotee at hindi mo yan din pwedeng basta na lamang palitan ayon lang sa kapritsyo mo. Meron kang either may sapat kang dahilan or may pahintulot yung allotee mo, no, sa pag-change ng inyong allotee. Usapang Legal. So, yun pong pag-change ng allotee, minsan sa girlfriend yun po kasi yung pinagkakatiwalaan, di ba? Pero yun po ay pagkawalang asawa. Kapag ka po halimbawa merong kinukonsider din po yun pong mga kumpanya, may company policy kung saan nag-apply itong sa accredited itong seaman. Usually meron yung policy at mahigpit, no? Ang ini-indicate nila yung legal dependent at kailangan din po ng authorization letter. Kapag ka po may conflict sa mga arrangements, halimbawa may existing spouse na hindi alam, kailangan po ng malinaw na dokumento dahil maari din po silang kulitin, no, noong mga legal dependents or mga legal na beneficiaries nitong seafarer. Okay, puntahan nga po natin RHTV yung next question. Attorney, itatanong ko lang po sana ang tungkol sa allotment ng asawa ko. Nagtatrabaho po siya sa cruise ship. Bago kami ikasal, sa mama niya po ang allotment. Pero hanggang ngayong kasal na kami, more than 2 years na, sa mama pa din po niya ang allotment. Katwiran niya, may trabaho naman ako at wala pa naman kaming anak. Katwiran ng mama niya, siya ang nagpaaral at gumastos sa asawa ko para makasakay. Yan na. Usapang Legal. Yan din po ang malaking problema, no? Kapag ka nag-asawa, pagkatapos yung magulang ay may expectations. Kasi yung iba ang ginagawa nila, pinaaral kita, investment kita, magbayad ka sa akin, no? Ako dapat ang nakikinabang dahil ako naghirap sa'yo. Yun ang ginagawa, parang investment or retirement plan ang kanilang anak, no? Which is wrong. Pero ang mga anak naman, no, mahalaga din na tumatanaw din tayo ng utang ng loob, no, sa ating mga magulang. At kung sakasakali naman at mag-asawa na tayo, ang primary responsibility natin ay ang pamilya, yung atin ng pamilya, immediate family, asawa, anak. Pero sa sitwasyon na ito, wala pang anak pero meron ng asawa itong isang seafarer. Ang tanong ngayon, dahil nga ba wala pa silang anak, ay hindi pa entitled sa sustento or sa support or hindi entitled sa allotment itong kanyang asawa, kanyang misis? Usapang Legal. The answer is entitled siya. Bakit kanyo? Kapag ka nag-asawa na, di ba? Kapag ka ikaw ay legal na asawa, may karapatan ka sa sustento. May karapatan ka na sa
sa sweldo ng asawa mo. In the same way, yung asawa mong seafarer, may karapatan na din sa sweldo mo kung ikaw ay nagtatrabaho. At mag-aambagan kayo. Yung sweldo ninyo, dapat ipinag-iipon ninyo at yun ang binabudget na ginagamit sa mga family expenses. Usapang Legal. Ang pamilya po hindi nangangahulugan na Mr., Mrs. at anak. Pamilya, maari pang wala pang anak, no? Mr. at Mrs. pa lamang. Pero hindi nangangahulugan na wala pang anak ay hindi entitled yung Mrs. mo. Basta't po kayo ay kasal na. Usapang Legal. Ang tanong ngayon, paano yun, attorney? Yung nanay niya, pwede pa rin naman siyang magbigay. Pero dapat ang primary beneficiary ay si asawa. Ayan. Pero ikaw naman, asawa, hindi mo dapat wawaldasin, no? Yung pera na pinaghirapan ng iyong asawa bagaman at ikaw ay nagmamay-ari na din nito. Usapang Legal. Yan. So may karapatan ang asawa, no, doon sa allotment. Maganda na pag-usapan po ninyo at hindi na kailangang idaan pa sa mga iba pang mga proseso tulad ng pagdulog sa korte, pagpapadala ng demand letter. Dahil kayo naman ay nagsasama pa, no, I assume na nagsasama pa kayo bagaman at siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Maganda po na pag-usapan po ninyo. Ganito. Ito pwede ba ganito yung mapunta sa allotment sa akin, or pwede ba yung magiging common fund natin ito, o pwede ba itong porsyento na ito yun ang ibigay sa nanay mo o pamilya mo. Halimbawa, tumutulong pa siya sa pamilya. Usapang Legal. Mahirap din naman ang pagdamutan, ang pamilya, dahil syempre may mga expectations at sa setup, sa Pinoy setup, kahit may asawa na, tumutulong pa din sa magulang. Yung iba nga nagpapaaral pa ng kapatid, no? Yan. So next question please. Attorney, tanong ko lang po, saan po ba pwedeng magreklamo tungkol sa allotment ng asawa ko? Ayaw po niyang sabihin kung anong kumpanya niya. Binigyan na lang kami ng magkano ang gusto niya. Ayan. Ito na yung sinasabi ko po sa inyo. Usapang Legal. Sa ilalim po ng ating family code, napaka crucial po kasi ng family code sa mga ganito, lalo na kapag mag-asawa, dahil yun po ang sumasaklaw, no, doon sa mga mag-asawa. Kapag ka po ganito, maari po kayong mag-demand, kasi di ba kapag ka mag-under ka ng basta tungkol sa mga properties, maari pong mag-demand na magkaroon ng tawag doon, ng not liquidation pero accounting, para magkaroon ng transparency. Ibig sabihin, ipagpapakita, ito yung magkaroon ng disclosure, kumbaga, magkaroon ng disclosure ng kung magkano ang sinisweldo siya at ikaw, no? Pwede kang mag-demand ng accounting sa ilalim ng family code, at ito yung maaaring maging batayan naman ng korte kung sakaling magkaroon ng issue, magkaroon ng kaso, dahil 'di ba kapag ka po magde-demand ng sustento, magde-demand ng liquidation ng assets, ay hindi po ba tinitingnan ng korte o magkano ito, no? Ano lahat yung mga properties. So maari po ninyo itong gawin. Usapang Legal. Pero bago pa kayo dumulog sa korte, pinakamainam po talaga yung pag-uusap. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi sinasabi sa iyo, no? Supposedly, 'di ba? Ikaw ba, Boy Pogi, may asawa ka na, 'di ba? Ikaw ba ay nag-iintrega ng sweldo mo? Alam ba ng asawa mo yung sweldo mo? Yan ang mabait. Kasi dapat, 'di ba, meron kayong maliban na lamang kung nagkasundo kayo dati na ang iyo ay iyo, ang akin ay akin, wala tayong pakialaman, wag mong pakikialaman yung sweldo ko. But of course, yun ay kung usap-usapan lang, hindi pa rin po siya mag-hold, no? Dahil ang sinasabi po doon maliban na lamang kung kayo po ay nagkaroon ng prenuptial agreement at ito ay yung tinatawag na total or complete separation of properties. Usapang Legal. Ang advice ng Gael Enriquez, magandang gabi sa iyo. Ang advice ng Gael Enriquez, wag na lang mag-asawa. Ayan. Pero syempre, yung iba, gusto rin nilang mag-asawa, magkaroon ng pamilya. No? Yun nga lang, tinatalakay natin ito para at least alam po natin ang ating mga karapatan, alam ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga
asawa ng mga OFWs, ano. At syempre dapat alam din ng mga OFWs yung kanilang mga karapatan, no, dahil sa maraming pagkakataon, no, may rami rin pong mga naiiwan dito sa Pilipinas na niloloko yung kanilang mga OFWs na asawa. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Warnie Cabayaw. Thank you very much. Hil Ocampo at syempre pa si Joe Art Tones or Ivy Gutierrez, Augusto Estrella. Nanunood daw siya all the time. Valentina Milena Poncho, sino pong may birthday? Susana Ching at syempre pa Raul Destacamento, Tristan Wyatt Gulay, Taberara Edmond. Si Odette Ogsales ay nagsiselebrate ng kanyang 18th birthday today at tomorrow. Magsiselebrate tomorrow ng kanyang kaarawan. Happy birthday sa iyo, Odette Ogsales. Usapang Legal. Ipagpatuloy po natin ang ating talakayan dahil may question dito si Luz Manuel Chapson. What about if they have to separate with a legal dependent? Kapag ka po nag-separate sila, what do you mean nag-separate? In fact, ibig pong sabihin, maghihiwalay sila na walang basbas ng korte. Kung halimbawa po maghihiwalay sila na walang basbas ng korte, ay entitled pa rin po ang legal na asawa sa sustento. No? Assuming na wala po silang samaan ng loob or kung may samaan man ng loob, yung taong umalis. Halimbawa po ako, may asawa po ako. Ngayon, nagalit ako sa asawa ko at dahil lang doon sa galit na yon, lumayas ako sa bahay namin, ay yung asawa ko nandoon nananatili, may trabaho siya maayos at ako naman halimbawa wala akong trabaho pero ako ay halimbawa sumama sa ibang lalaki, walang ganon ang ginawa ko. Ako bilang erring spouse, wala po akong karapatan na manghingi ng sustento. Yon. Pero kung halimbawa po yung asawa mo ang nagloko, pagkatapos ikaw naiwan, kahit pa wala kayong anak, karapatan mo pa rin ang sustento. Basta hindi ikaw yung erring spouse. Ngayon, ang sinasabi mo, naghiwalay, walang malinaw kung ito ay may basbas ng korte pero may dependent spouse, dependent children. Yung anak na nanatili po na may karapatan sa sustento, kay legitimate or illegitimate or marital or non-marital ang inyong anak. Usapang Legal. Mawawala naman po ng karapatan sa sustento yung asawa, that would be if you are married. Yung asawa kung una, siya ay umalis sa kanilang tahanan, inabandonan niya ang kanilang family home without any legal or without any valid cause, in which case, nawawalan po siya ng karapatan sa sustento. Or, kung ma-terminate na po ang inyong kasal, ibig sabihin declared void or annulled na ang inyong kasal. Yun pong nagkaroon ng legal separation, depende po sa desisyon ng korte. Pero kung halimbawa po yung nanghihingi ay siyang innocent spouse, most likely, siya po ay mag-grant or mabibigyan po siya ng provision for support. Ayan. Usapang Legal. Okay, si Edwin Sakdalan, magandang gabi sa iyo at Archie Valencia, gayon din sa iyo Moonbeats at maraming iba pa. Sabi niya, sorry, nagpusa pumindot ang happy birthday. Okay lang yan. Magba-birthday pa rin naman ulit ako sa June. So, advance birthday greetings na lang. Usapang Legal. Joseph Abalas, magandang gabi sa iyo. May next question. Okay. Hi po, ask ko lang, hindi kasal yung lalaki sa babae pero may mga anak po sila. At buhay pa yung nanay ng lalaki. Sino po ba o kanino po ba dapat yung allotment o wala bang karapatan ng nanay sa allotment? Again, kung wala pong asawa ang isang seafarer, ang karapatan po na mamili ay nasa kanya. Kung ang pagbibigyan niya ay yung nanay, wala pong problema. Kung ang pagbibigyan niya ay yung kanyang girlfriend or live-in partner, wala pong problema. Pero dapat yung anak ay may sustento para sa kanyang mga pangangailangan. Ano po ba yung sinasaklaw nito? Ang sustento ay binubuo, lalo-lalo na sa anak, binubuo ng lahat ng necessary para masustain ang kanyang pamumuhay. Pagkain, gamot, edukasyon,
transportasyon, pati yung clothing, at lahat ng bagay na indispensable o hindi maaaring mawala. Yan, pati na rin yung tirahan. Usapang Legal. In fact, ito po ay hanggang siya ay minor de edad pa. Ang minor de edad ay nagtatapos pagdating ng 18. Ibig sabihin majority age na. But, kung ang isang anak lagpas 18 ay nananatiling nag-aaral pa, may karapatan pa rin po siyang manghingi ng sustento para makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Ngayon, sasabihin niyo, attorney, nag-stop na mag-aaral ay nagbulakbul pa-banjing-banjing na lang pa-tambay-tambay na lang, pa-ML-ML na lang, nag-online sabong pa, nag-online gambling pa, ay nasa sayo na yun, kung ito tolerate mo. But kapag kaganon, nawawalan, kumbaga, kung halimbawa magdidemand siya ng sustento sa'yo, mahihirapan siyang mag-assert nito, lalong-lalo pagdating sa korte, na ang sasabihin, mayroon naman siyang kakayanan na magtrabaho, and yet pinipili niyang magpakabatugan, or kung may perang makuha konti, pinangsasabong, pinanggagambling o ginagasto sa bisyo, mahirap yun, manghingi ng sustento. Usapang Legal. Mga taga Sambales, magandang gabi po sa inyo, at syempre pa yung mga taga Pangasinan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Okay, next question please before we pause for commercial. Attorney, ask ko lang about sa allotment ng asawa ko. Sabi niya kasi yung relationship namin is not working out, at nagsasabi na siya, nasagot niya ang annulment. Tapos di na po siya nagparamdam at bigla nahinto ang allotment. May 3 kaming anak, attorney. Ano po ba ang pwede kong gawin? Legal. Usapang Legal. Yan yung napakasakit. Kuya Eddie, ayan, di ba? Yan yung problema. Ito pong sasabihin niya, sagot na niya ang annulment. That is assuming, of course, That is assuming, of course, na merong valid ground for annulment of marriage. Kasi ang basihan po or batayan or ground, para sa pagsasampa ng annulment ay hindi po yan pinagkakasunduan. It has to be real. It has to be existing. Hindi po siya ginagawa lamang para tailor fit, para magswak doon sa mga basihan na sinasabi po sa ating family code. Usapang Legal. Okay, kung nahinto na po yung allotment, sinasabi po ninyo na kayo ay mag-asawa pa, bagaman at sabi ninyo usually ito yung sinasabi ng irreconcilable differences, di ba? Kapag hindi na magkasundo, ayoko na sa'yo, kanya-kanya na tayo, hiwalay na ang puti sa dikolor. Kapag po ganyan, habang nananatili po kayo, na mag-asawa, hindi lang yung allotment, pag-usapan natin, hanggat nananatili po kayo na mag-asawa, at kayo po ay wala namang ibang wala naman ikaw na karelasyon, wala kang naging ka-live-in habang naghiwalay na kayo, at kayo ay mag-asawa pa rin, you still are entitled to support, not just allotment, kasi yung allotment ay habang nasa barko lang siya, ay pag wala na siya sa barko, habang sumasampa lang siya sa barko, paano kung tumigil na sa pagbabarko, Ibig bang sabihin hindi ka na entitled sa support? Entitled ka pa rin sa sustento bilang isang legal na asawa. Yung mga anak ninyo, kasama yon sa maaari mong hingan din ng sustento. Bakit? Again, nananatili ang obligasyon for support regardless of your status, regardless of the status of your marriage. Habang kasal kayo, ikaw ay may karapatan sa sustento. Pero yung anak mo, hindi naman nawawala ang pagiging tatay niya o nanay niya sa inyong mga anak kapag naghiwalay ang mga magulang, di ba? Nananatili na anak pa rin ito, at nananatili ang karapatan sa sustento, at nananatili ang karapatan bilang tagapagmana later on. Usapang Legal.
Si Peter Lynn Sanchez, watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. May sinend ako sa misis ko ang message galing bangko. Kung magkano sinahod ko, sabay padala na. Transparency is the key. O, yan ang isang mabait na asawa. Congratulations sa misis ni Peter Lynn Sanchez. Mabait na asawa. Magandang gabi, Henry Dolohan. At syempre, si Anchi Tan. Magandang gabi. At yung iba pang mga nanunood sa atin dyan. Ayan. Usapang Legal. Eto, may mga questions pa dito. May question pa ba tayo, RHTV? Ayan, mag-ask lang po ako about sa death benefits ng asawa ko at sa ari-ari ang napundar niya. 7 years na po kami separated but not annulled. May isa kaming anak. Nung maghiwalay kami, nagpakasal siya sa iba at may 2 silang anak. Ako ay may kinakasama din but di kami nagpakasal at hiwalay na din kami now. Namatay asawa ko sa barko. May habol pa ba kami ng anak ko sa death benefits? What if po may mga napundar mga ari-arian kasi matagal na po siya nagbarko. Usapang Legal. Ayan, komplikado, no? Pero kung halimbawa kayo ay nananatiling mag-asawa, no? Hindi kayo sumailalim sa annulment, walang declaration of nullity of marriage, ibig sabihin ikaw pa din ang legal. At kahit nagpakasal siya sa iba, yung kasal na yon ay void ab initio. Anong ibig sabihin nun? Walang bisa sa simula't-simula pa. Walang epekto at therefore walang anumang karapatan na nabuo yung kanyang pinakasalan. Ang tanging may karapatan sa sitwasyon na ito ay ang mga anak. Pero pag-uusapan po natin yung death benefits saka yung mga claims kung sakasakali pa sa atin pong pagbabalik at tatalakayin po natin yung isang kaso kasi meron pong kaso na may kumbaga ay related dito sa question na ito. Tatalakayin po natin yan sa ating pong pagbabalik at si Villamora Aquino Abalas, magandang gabi, at yung mga iba pang nanunood. Beth Gray, thank you very much for watching. Miss Chara Abraham, Ma'am Grace Recta, Ma'am Irene Almodovar, gayon din sa iyo Marcelo M. Chiquito, at si Beth Gray, maraming single mother na nakafocus sila sa anak. Ay, totoo. Okay. Di po ba mali tungkulin mga magulang na pangaralang pag nag-asawa na wala na silang karapatan? I agree with you, no? Kapag ikay nag-asawa na, mas pinipili mo na at dapat ang pangunahin mong responsibilidad, obligasyon ay ang iyong asawa at inyong anak. Usapang Legal. Rudy Valpalma, gayon din sa'yo, Jody Sai, si Aunt May at Nora Aborto. Magbabalik pa po tayo. Ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Usapang allotment kasama ang panyara ng bayan Attorney Rina Seco, sabi ni Maria Leonor. Good evening, Attorney. Ako kapag magbigay ang asawa ko ng pera, mahina na yung 500 pesos. Pero kung 500 pesos lang ang binibigay, ay ano po na mararating nun? Pang ilang araw po yun na budget. Kung daily, magkano ba ang kailangan mo pag 500? Magkano ba ang gastos sa isang araw? Pamasahe, pagkain, depende pa of course kung ilan ang anak mo, 3 times a day kang kakain, ano pa yung iba pang mga dapat na budgetan, parang alanganin kung 500 pesos po ano. But syempre kung ano yung available, yun lang pa yung nagtsatsagaan natin, di po ba? Usapang Legal. Mga tsahin ko, mga nanunood sa atin. Magandang gabi sa iyo, Tita Rose Manuba, Tito Irog, magandang gabi. Magandang gabi din po sa inyo, Tita Lina Martiliano, at ang mga angkan ng mga, ano bang apelido nyo? Mga Soleta dyan. Soleta, Naling, mga taga Benavista at kalat na kalat sa iba pang panig ng Marinduque. Magandang gabi po sa inyo, Tita Lina. No? Kamusta ang mansyon natin dyan? Usapang Legal. Okay, before we answer yung question po natin, ano yung binasa natin bago tayo mag-commercial, gusto ko lang pong linawin na yung paghihiwalay, no, na walang basbas ng korte ay hindi depensa, no? Kapag pinag-usapan ang sustento, basta kayo po ay kasal kung between mag-asawa, no? Hindi rin po lalong-lalo nang hindi ito magagamit bilang depensa kapag sustento sa anak ang pinag-uusapan. Attorney, paano naman? Yung asawa ko naiwan dyan sa Pilipinas, winawaldas niya, nagkakasino,
bili ng mga kung ano-ano, pang spa, ano pa bang mga pinagkakagastusan ng mga babae. Hindi kasi ako nagpapaspa eh. Walang ginawa kundi magpasalon, pambili ng makeup, pambili ng purse, ng mga mamahaling bags. Walang ginawa kundi mag-online shopping. Usapang Legal. Ay ano naman ang remedyo ko kung winawaldas niya? Di ba sabi mo pera din namin dalawa yon? Well, pwede po yung accounting and partition, hindi yung cessation ng support. Hindi mo pa pwedeng sabihin, dahil winawaldas mo, hindi na ako magpapadala. I-account mo yan. No? O hanggang dyan lang ang pwede mong gastusin. Ito, by the way, isa pa rin po sa dapat na tandaan ng ating mga OFWs, lalong-lalim mga seafarers. Meron po tinatawag na allotment. Anong ibig sabihin nito? Mag-open kayo ng account, pwedeng porsyento or yung buo doon, lalong-lalo na kung kayo is single, mapupunta doon sa account ninyo. So yun yung, basta pinaparating dito sa Pilipinas yung pondo, yung pera. Yun po yung mahalaga. Usapang Legal. Okay, before we pause for commercial, paki-flash nga ulit RHTV yung question natin. Kasi yun pong, yung death benefits ng asawa at sa mga ari-ari ang napundar, 7 years sila separated but not annulled. May isa silang anak, naghiwalay sila pero yung kanyang asawa na seafarer ay nag-asawa, nagpakasal, no? At merong 2 anak. Siya naman may kinasama din pero hindi sila nagpakasal pero at hiwalay na din ngayon. Namatay ang asawa niya sa barko, may habol pa ba daw sila ng anak niya sa death benefits? Also, what if may mga napundar mga riyan kasi matagal na po siyang nagbabarko. Usapang Legal. Natatandaan niyo yung tinalakay natin a few months ago or mga 2 years ago, tungkol po a year ago, tungkol doon po sa Makalinaw family. No? Ito pong sa sitwasyon na ito, nagkaroon ng may mag-asawa. Ngayon, yung seafarer, no, yung nagbabarko, ay nag-asawa po siya ng iba. Pagkatapos, itong naiwang si Mrs. dito sa Pilipinas, ay kalaunan dahil nagpakasal sa iba yung kanyang mister, kalaunan nagkaroon na din ng karelasyon. Tapos namatay, nagkaroon yata ng cardiac arrest or whatever doon sa barko yung lalaki. Ngayon, ilang milyon yun? Halos 5 milyon na yung death benefit. No? Ang tanong ngayon, sino daw ba ang may karapatan? Siyempre, nagkiklaim yung pangalawang asawa. Although, I would like to clarify na yung pangalawang kasal, void po ito. Bakit? Kasi ginawa ito na validly existing pa o nag-i-exist pa yung unang kasal. So, void po ito. Usapang Legal. So, ang naging issue dito, yun ba ay sino ba ang dapat tatanggap? Mana ba ito yung mana ba yung death benefits, no? Gusto ko pong linawin na ang binubuo ng mana ay yung mga properties na existing na at the time of death. Anong ibig sabihin nito? Ay ngayon ako namatay, wag naman. Halimbawa, ngayon, si X namatay ngayon, lahat ng mga properties niya hanggang sa araw na ito ng kanyang kamatayan, hanggang anong oras ba ngayon? Halimbawa, namatay siya 7:27. Lahat ng mga properties niya na na-acquire hanggang 7:27 p.m. of August 7, 2025, yun po ang magiging subject ng mana. Whether recovered o hindi pa nare-recover, re-recover rin pa lang. Ngayon, yun pong death benefits, no? Ay hindi pa naman niya nag-i-exist at the time of noong oras na bago siya mamatay, di po ba? And therefore, hindi siya subject ng manahan. Ano ang mangyayari dito? Bagaman at nag-a-apply pa rin po yung binabanggit sa Civil Code, no? Na patungkol doon sa manahan. But ito ay pinag-uusapan benepisyaryo. Sino ang benepisyaryo noong asawa? No? Yung una ba, yung legal o yung pangalawa na void ang kasal? Ang sinabi po ng batas, ang sinabi po ng Supreme Court, yung legal na asawa ang entitled doon sa death benefits. Ay,
Paano na yung kasama ng napakatagal? Usapang Legal. Kaya lamang kapag ka legal. Yan. So yung pangalawang asawa, no, dahil void or illegal yung kanilang naging pagpapakasal, wala po siyang karapatan sa death benefits. Makukuha po ito ng asawa. Ngayon, binabanggit sa question ng ating nagpadala ng mensahe, na meron ding mga napundar. Ito ngayon, sino ba ang kanyang mga tagapagmana? Ang kanyang tagapagmana ay kanyang legal na asawa at ang kanyang mga anak. Ngayon, meron dalawang uri ng anak siya, no? Isang legitimate at saka mga dalawang illegitimate or non-marital children, bagamat kinasal siya sa pangalang asawa dahil void ang kasal, therefore illegitimate. So ano ang mag-ooperate dito? Ibig sabihin, yung kalahati ng mga ari-ariang napundar nitong seaman mapupunta doon sa kanyang legitimate na anak, yung 1/4 mapupunta sa kanyang legal na asawa, at 1/4 paghahatian ng dalawa niyang anak sa labas o yung dalawang anak niya sa pangalawa niyang asawa. Usapang Legal. Etong question, may habol ba sa ang common law wife sa iniwang pera ng ka-live-in dahil di binigay ng legal na asawa yung pera na pamana sa kanya? Yung pong ka-live-in, kung may legal na asawa itong namatay, wala po siyang karapatan na magmana kahit pa meron pong will. It's as good as wala because illegal po ang naging pagpapamana. Usapang Legal. Usapang Legal. Also, yun, kung halimbawa po meron kayong account, no, yung ka-live-in, merong account, pati yung mag-live-in, mayroong account sa bangko, merong legal na asawa yung namatay. Yung pong legal na asawa, pwede pong habulin kung mag-ano man ang mga ari-arian kahit pa nasa pangalan noong ka-live-in. No? Bakit? Basta lang mapatunayan na walang kakayanan itong ka-live-in at ang kanyang asawa, no, yung nagpundar nito. Yun po ang disadvantage kung illicit ang relationship. Usapang Legal. Maraming salamat Ms. Gael Enriquez at yung iba pang mga nanonood, nakinig. Tatalakayin po natin yung iba pang mga questions, hindi po natin natapos. Chiquito, thank you very much. At yung iba pa may mga questions. Kapag po nag-discuss ulit tayo tungkol sa family relations, sasagutin po natin ang inyong mga questions. Nakasama ko po sa kabilang side ang aking paboritong si Jeric Barreto. Sinong taga RHTV dyan? Thank you very much. Hindi mo rin alam. Maraming salamat RHTV. Antabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang kaalaman tungkol sa kalusugan. Ako po ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco, at magsama-sama po tayo on Tuesday, same time, same station, same social media platforms. Dito lang po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy weekend everyone!